Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bagay na madalas nating makalimutan. Malapit na matapos ang taon at heto ka, walang na-reject sa business mo. Ang saya, di ba? Pero teka, paano ka naman ma-reject kung walang nakakaalam na may business ka pala? Bongga. Pero teka, paano ka naman ma-reject kung walang nakakaalam na may business ka pala? Kung hindi mo ipapaalam sa iba ang iyong ginagawa, paano kanila susuportahan? May business ka gamit ang F3 tokens, pero puro jokes, kalokohan at memes ang pinopost mo sa Facebook wall mo. Hindi naman masama ang magpatawa, pero kung puro ganun na lang, paano mo maipapakita ang seryosong side ng business mo? Sulit ba talaga ang oras mo dyan? Baka naman masyado ka nang natutuwa sa mga likes at shares na nakakalimutan mo na ang tunay na layunin ng iyong posts. Member ka ng group chat, pero scene-zoned mo lang lahat. Hindi ka sumasali sa usapan, hindi ka nagbibigay ng input. Paano kanila matatandaan kung hindi ka nagpapakita ng interest? Deadma kung masaya sila o successful, basta tahimik ka lang. Congrats! Pero sa totoo lang, hindi ka ba nainggit? Hindi ka ba nagtataka kung paano nila nagagawa iyon? May income na ang mga kasama mo, ikaw wala pa rin. Bakit kaya? Ano ang kulang sa ginagawa mo? Baka naman kailangan mo lang ng konting push para magbago ang takbo ng iyong negosyo. Sino kaya ang may kasalanan? Madalas, sinisisi natin ang iba sa ating mga pagkulang. Pero tama ba yon? Siyempre, sisihin mo pa ang iba. Madali kasing ituro ang daliri sa iba kaysa aminin ang sariling pagkakamali. Pero hanggang kailan mo gagawin ito? Nega ka magsalita. Laging tama ang sarili, never mali. Hindi ka ba napapagod sa ganitong mindset? Hindi ba mas magaan sa pakiramdam kung tanggapin mo na lang ang pagkakamali at mag-move on? Matatapos na ang taon, wala kang nagawa kasi wala ka namang sinimulan. Ang dami mong plano, pero lahat yon ay nanatiling plano lang. Kailan ka magsisimula? Ikaw yung tipo ng tao na sa bawat solusyon, may problema. Lahat na lang ng bagay ay may butas sa'yo. Hindi ka ba napapagod sa ganitong pag-iisip? Kahit ngayon, may sisisihin ka, may idadahilan, sandakmak na rason para i-justify ang pagkagabigo mo. Pero hanggang kailan mo gagawin ito? Hindi ba mas maganda kung mag-focus ka na lang sa solusyon? Akala mo ikaw ang sentro ng mundo. Kaya, congrats! Pero sa totoo lang, hindi ka ba nagtataka kung bakit parang walang nangyayari sa buhay mo? Hindi ka tamad, pero hindi ka rin naman napapagod. Parang wala kang ginagawa, pero hindi ka rin naman nagpapahinga. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Sa mga gusto ng progress ng walang effort, congrats! Mag-isa ka sa future. Saka mo lang ma-realize na huli na ang lahat. Mga kaibigan, gising na. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Aminin ang pagkakamali, tanggapin ang pagkatalo, at sikapin na gumawa ng mas maayos. Hindi masama ang magkamali, ang masama ay ang hindi pag-amin dito. Huwag hayaang lumipas ang isa pang taon nang wala kang nabagong mahalaga. Simulan mo na ngayon, kahit maliit na hakbang lang. Ang mahalaga ay may ginagawa ka. Be proactive, mag-invite, mag-share ng journey mo, at maging aktibong participant sa sarili mong success. Hindi mo kailangan mag-isa. Maraming handang tumulong sa iyo. Tandaan, ang success hindi yan basta-basta ibinibigay. Pinaghihirapan yan, tinitiyagaan, at hinaharap kahit may rejection. Huwag kang matakot sa rejection. Bahagi yan ng proseso. So sino nga ba ang may kasalanan? Sa huli, ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw ang may control sa iyong buhay at sa iyong mga desisyon. Tumingin sa salamin at saka gawin ang unang hakbang para sa mas magandang kinabukasan. Salamat sa panood. Sana'y may natutunan kayo sa ating kwentuhan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring content. Kita-kits sa susunod. Maraming salamat.